Mula kay Pinas News Insider mga tol, no? Basahin ko yung title muna saglit. Kakapasok lang, PBBM, Willie Revillame, pinangaralan si Robin Padilla. Pahiya, bumaba sa Senado, West Philippine Sea, China. Mga tol, no? Ayos yung title mga tol. Pero ito, bibigyan natin to ng reaction video and commentary mga kapatid. Pero bago yan, gusto ko lang muna i-shout out ang RNR dito sa napaka-solid na damit. Yan, OG mga tol. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider mga tol. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senador Robin Padilla tila tinawag na traidor dahil sa tila pagkampi di umano nito sa China patungkol sa tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Actually, no, napakarami talagang mga tao ang nag-react. Isa na tayo doon mga tol. Doon sa tila hindi magandang tono at tila hindi magandang mga pagtatanong ni Senator Robin nung nakaraang Senate hearing. Pero etong nakaraan, nakausap niya si Secretary Gibo Teodoro. Medyo kumalma siya, no? At saka nagpaliwanag siya na pro-Pilipino siya at willing niyang iwan ang kanyang pagka-senador kapag nangyari na nga itong kaguluhan mga tol. As if naman mga kapatid na kakailanganin talaga ng tao sa tao pagdating nitong kaguluhan na to mga tol. No? Hindi na tayo nabubuhay nung panahon ng WW1 at WW2. 2023 na ngayon mga tol. Kumbaga sa pelikula, labanan na ng armas. Hindi na to tao sa tao mga tol, no? So tuloy natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nagsimula ang lahat ng questionin ng butihing senador na si Robin Padilla ang pagkakaroon ng US militar sa West Philippine Sea at ang tila pakikilahok di umano nito sa depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, bakit pumapayag tayo ngayon na ganito na nag-escalate na mga Amerikano? Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Threaten ang pagkakaroon ng Amerikano sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, na-handle ko nga ito, na bangka lang ang gamit ko. Dahil minsan na rin itong nakapunta noon sa West Philippine Sea para personal na makita ang nangyayari doon. Ang tanong nga dyan yung bangka lang ba ang gamit niya at sinabi niyang na-handle niya? Noong mga panahon ba nun, may nanghahabol na CCG? May nanghaharang ba nun? May nangwa-water cannon ba nun noong mga panahon na yon mga tol? Diba? O, di kayo na sumagot. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila hindi sumang-ayon sa kanyang naging pahayag. Alam di umano ng taong bayan na gusto lamang ng butihing senador ng mapayapang kasunduan. Totoo naman. Na iniisip nito ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Totoo Dahil naman. sa palagay nito, makakalikha lamang ng tensyon at gulo ang pagkakaroon ng Amerikanong militar sa West Philippine Sea. Totoo Ngunit rin hindi naman. lingid sa ating kaalaman ang matagal at ilang beses nang napabalitang panghaharas di umano ng barko ng China sa Totoo mga rin. Pilipinong mandaragat sa West Philippine Sea. Yes. At matagal nang ginagawang pang-aapi at pagsira ng mga Chino sa Pilipinong mandaragat at sa sarili pa nating teritoryo. Kaya abot naman natin yun, no? Yung nasa kalooban, no, ng ating senator mga tol. National interest mga tol. Ibig sabihin, ayaw niya lang kasing ilagay sa lalong hindi magandang sitwasyon yung bansang Pilipinas, lalo na kapag nag-escalate. Kasi ang iniiwasan dito mga tol is yung tumindig na talaga yung bansa laban sa bansa mga tol. Ibig sabihin yung magsimula na talaga ng kaguluhan. At ang inaano niya rito mga tol, hindi tayong Pilipinas o hindi tayo mga Pilipino ang magsisimula, kundi etong mga Amerikano
dahil sa pangingelam daw niya o pangingelam daw nila, no, dito sa agawan ng teritoryo. Kumbaga tayo, baka pwede pa nating makakuha, no, sa mabuting usapan. Sabi nga ni Senator Bato, sa mabuting usapan daw eh. Baka pwede pang makuha, baka pwede pang mapalambot, di ba? Kesa magdadala na dyan ng US Navy na tila baga gera na, no? Kasi kapag nangyari yun mga tol, hindi pa tayo ready, di ba? Sa armas at saka sa mga mamamayan, hindi pa ready. Kaya nga dito sinusulong niya yung ROTC mga tol eh. Kasi talagang hindi pa ready. Kumbaga sa totoong labanan, yung isa yung isa ready to fight na, tayo nag-e-ensayo pa lang at nagpapalakas pa lang, nagpapalaki pa ng muscle. So mabubugbog talaga tayo rito. Ngayon, yun yung gusto niya o yun yung ayaw niyang mangyari o gusto niyang iwasan mga tol. Yun nga lang, sa mga Pilipino nga lang na nakakasaksi din, tulad nga na sinabi ni Pinas News Insider, hindi naman lingid sa kaalaman natin yung ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea, kailangan pa rin naman nating tumindig at tindigan yung claim natin dyan at hindi natin pwedeng hayaan na lang na parang batukan na lang ng China ang Pilipinas, minamaliit kasi maliit na bansa, walang kakayanan, kaya lagi tayong binubulas mga tol, no? So dalawa kasi yan mga tol, nagtatalo eh. Yung tipong gusto mong pumalag pero ayaw mo ng gulo. Yun eh. Yung isa naman gusto mo na talaga ng gulo pero ayaw naman pumalag, di ba? Parang ganun yan mga tol, no? So tuloy natin. Ay lubhang nakakabahala. Tinaasan pa nila ang panghaharas sa barko ng mga Pilipino, pagbomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard, paglimas at pagsira ng coral reef sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, at paglalagay ng floating barriers sa Baho di Masinloc Diba? o Grabe ang ginagawa Scarborough nila. Shore para hindi makapangisda ang barko ng Pilipino. At ngayon, sinabi pa di umano ng opisyal ng China na isa lamang political drama ang ginagawang pag-apila ng Pilipinas. Anong tuloy ng ating mga kababayan? Bakit pinupuna nito ang mga Amerikano? Gayong ang mga Chino ang gumagawa ng hindi mabuti at pilit umaangkin sa West Philippine Sea. Tama rin. At tila kumakampi ito sa China. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang tila hindi natuwa sa naging aksyon ng butihing senador na si Robin Padilla. At bukod doon, no, sa mga mensahe niya sa Senado, marami ding ibang lumabas na video niya at ng iba pang post na parang talagang inilalapit niya yung puso ng mga Pilipino sa China. 'Di ba? Katulad na lamang nung napanood nating video na dumalo siya sa Filipino-Chinese community na parang pagdiriwang 'yun, 'di ba? Sinasabi niya doon, maging proud dapat ang mga Pilipino dahil meron tayong dugong Chino, mga tol. 'Di ba? So parang parang nagbibigay pundasyon, 'di ba, doon sa mga pahayag niya doon sa Senado. Parang parang pinapatunayan niya palalo na pro-China siya, parang ganon. Tapos meron pa isang post niya, 2021 ba yun o 2022 mga tol, na sinabi niya, wag niyong kakalimutan, malaki utang na loob natin sa China dahil China ang bukod tanging bansa na nagbigay sa atin ng armas nung nagkaroon ng Marawi Siege, mga tol. No, yun ang sinabi ni Senator Rob. Alam ko na may na-post din ng ng News 5 ba, TV5, mga ganon eh. Hanapin nyo na lang mga tol sa social media, makikita nyo yun mga tol. So doon talaga makikita nyo na parang inilalapit niya yung puso ng mga Pilipino sa China. At wag na kayo magalit kasi malaki utang na loob natin dyan. Pero hindi naman pwedeng porket malaki utang na loob mo dun sa isang tao, papayag ka na lang i-date niya asawa mo, di ba? Hindi naman pwede yun. Kulang di umano ito sa pagsisiyasat. Dapat na panood di umano nito ang naging pahayag ng host na si Willie Revillame bago pumasok sa mundo ng politika. Dahil hindi man ito ang pinatatamaan, ngunit tila sapul naman ito sa katotohanan. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin na wala akong nagagawa.
Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yan ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako dahil bumoto ho ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga dahilan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba? Tama, hindi pwedeng pumasok dito si Willie Revillame sa Senado kasi isa rin yan sa weakness ni Kuya Will, di ba? Pag maraming bumabatikos din sa kanya, minsan hindi rin siya nakakapagtimpi. Nagsasalita din siya, talagang sumasagot siya, no? Nakikipag-away din siya, mga tol. Kung naaalala ninyo, di ba, nasangkot din si Kuya Will sa napakaraming issue. Pero okay lang yun kasi nasa artista siya, wala siya sa lingkod bayan. Kung nandito siya sa politika, mas lalong hindi magandang tignan, di ba? Yun yung ayaw niyang makita. Kasi dapat yung mga politiko, nakafocus yan sa paglilingkod talaga sa bayan, mga tol, no? So, buti na lang hindi talaga pumasok si Kuya Will. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang hinahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway. True din. Dahil sa posisyon. Totoo naman. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Totoo rin. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam niyo, ang hirap gumawa ka ng mabuti, parang isang bond paper. Puti. Malaglagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagserbisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatrikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging, ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba namumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna number 1?
Gangnam Style, K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Doon. Agree ako Alam doon. nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yan, trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo umasenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba to? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. So minsan na rin palang pumasok sa isip niya, no? Na pumasok sa politika, mga tol. Well, totoo yung ibang mga sinabi niya, mga tol, tungkol doon halimbawa sa pag-unlad ng Korea, bakit sila umunlad, nasa Grammys na, mga tol. Kasi nga sinusuportahan sila ng kanilang mismong mga mamamayan. Unlike dito, mga tol, sa Pilipinas, alam nyo na, 'di ba, masyado nating minamaliit yung ating mga mga likha. Kapag local brands ay local. Ang tawag ng iba doon fake. No, ang tingin na sa local fake eh. 'Di ba? Kapag pelikulang Pilipino ay baduy. 'Di ba? Kapag musika ang ginawa ng Pilipino ay gaya-gaya lang naman ng mga Pilipino eh. Imbis na iangat mo no? Imbis na suportahan mo, walang nangyayari. Kaya ganoon, mga tol. At ganoon din, mga kapatid, pagdating naman sa politika, 'di ba? Totoo rin yung ibang sinabi niya. Kahit mga magkakamag-anak, magkakaibigan, minsan mag-best friend, mag-asawa, naglalaban kapag hindi pareho ng partido, 'di ba? Totoo din, mga tol, no? So, marami talaga, mga kapatid, ang problema dito kinakaharap ng Pilipinas. Pero isa sa mga problema talaga, mga tol, yung toxic Filipino culture. Talagang meron, hindi natin alam kung saan natin naman na yan eh. Ang daming sumakop sa atin, 3 bansa yun, di ba? Pinakamatagal yung sa Spanish, yung Espanya, mga tol. Ikaw, anong masasabi mo rito sa videong napanood natin? Pwede mong panoorin ang kabuuan nito dito sa channel ni Pinas News Insider. Nakalagay po ang link sa ibaba, no? Hindi ko napapansin na parang patama siya o parang tinatamaan dito, no? Kahit na hindi ito patungkol kay Senator Robin Padilla, pero parang hindi naman siya tatamaan dito sa mensaheng to, mga tol. Dahil wala naman ako nakikitang inaaway naman niya. Parang wala namang gano'n, no? Well, comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.